Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ikaw ba'y bigat na bigat sa buhay at di mo alam kung ano ang gagawin mo? Meron akong isang pinupuntahan dito sa amin, dito sa California. Isang mataas na burol. At sa tuktok nito ay mayroong isang upuan doon na tanaw mo ang lahat at abot mo na ang langit, kumbaga. At dito sa lugar na ito, pag ako ay bigat na bigat sa buhay, pumupunta ako dito at nananalangin. At parang kasi pag nandun ako, parang nandun ang Diyos na kami lang dalawa. At pagkatapos ko manalangin, ako'y bababa at napakagaan na ang aking pakiramdam. Tawag ko dito ay yung aking peace center. Peace center. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi ni Jesus, kayong mga napapagal, nahihirapan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan kayo ng kapahingahan. So dito na lang makikita natin na ang mga kabigatan natin sa buhay, mga problema sa buhay, anuman ang pinagdadaanan natin, ay hindi sinasabi ng Diyos na tatanggalin niya. Hindi niya sinasabi. Ang sinasabi niya ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ibig sabihin, gagaan ang ating mga dala-dala kung isasama natin ang Diyos. Kung sasama tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat sabi nga niya, ang kanyang pamatok ay magaan. Ang pamatok kasi nung unang panahon ay parang ganito na dalawang baka na nangihila. So ang pamatok ay tawag dito partnership, dalawahan. So ibig sabihin pala pag tayo ay may kabigatan sa buhay, may mga problema at isinama natin si Jesus, ibig sabihin gagaan yung ating mga daladalahin. Kaya itong paalala ng Diyos sa iyo at sa aking kapatid, na anumang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, may sakit ka ba? Mayroon ka bang problema, pinansyal, may problema ka sa relasyon, sa trabaho, o anuman ang iyong kabigatan, lumapit tayo kay Jesus, ang ating Diyos, at hingin ang kanyang presensya. Dahil ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwanan, basta magtiwala tayo sa Kanya. Maraming paraan para pag ikaw ay gumaan ang iyong pakiramdam. Kunwari, pwede kang pumunta sa Adoration Chapel, pwede kang magsimba, lalong higit, at pwede kang manalangin sa oras mismo nang ikaw ay nabibigatan at sasamahan ka ng Diyos. Makakaramdam ka ng kagaanan, makakaramdam ka ng kapahingahan, makakaramdam ka ng yung bang gagayad ka ng Diyos. Tuturo ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman para paano harapin ang pagsubok na yan. Mga pagsubok, kapatid, ay hindi tinatakbuhan. Ang mga problema hindi tinatakbuhan. Ang mga krus ay hindi tinatakbuhan. Kundi ito ay binubuhat. Pag hinihila mo ang mga problema, mabigat. Pero pag binubuhat natin ang ating krus, ang ating mga problema, gagaan. Lalo na kasama natin ang Diyos. Kaya pati dito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na hindi mo kayang mabuhay na mag-isa. Isama mo lagi ang Diyos. Sama natin lagi ang Diyos. At gagaan ang ating buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isa lang po ang aking kahilingan. Mag-like, mag-subscribe at mag-iwan po tayo ng comment. At ibahagi po natin. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.